So yun, what's up sa inyo mga ka-farmers. So today's video mga ka-farmers is punta tayo sa ating babuyan. Yan naman ang topic natin today. So ang topic natin, bakit nga ba nagre-reheat ang ating mga inahin. So kasi naka-experience po ako, ang aking inahin is nag-reheat. So magbabahagi ako ng aking experience sa inyo mga ka-farmers. So bago yan, intro muna. Routine tsaga-tsaga lang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Ayan mga ka-farmers, nandito na ako sa aking kulungan. So ito yung bagong kulungan ng ating inahin. Yan yung bago nating inahin. Pakita ko sa inyo mga ka-farmers yung bagong kulungan natin. So yan yung bagong kulungan natin mga ka-farmers. Yan. PVC lang yung poste niya. Ito. Ang ingay pa nung isang inahin natin. Yung pangalawang inahin yan. So tignan nyo yung ginawa namin. Yan yung bagong magiging kulungan ng ating pangalawang inahin. So kulang na lang yung mga lagayan ng mga biik. Papagawa ko na lang. So elevated pa rin siya para pag naglinis tayo is mabilis lang mga ka-farmers. Yan. Tapos may kanal dito. Tapos diretso doon ang dumi. So yan. Tapos nandito si Mami Pig. Si Mami Pig po is 1 month plus ng juntis. Yan, hindi na siya nag-reheat. Yan, si Mami Pig. Mami Pig. Tapos dito naman sa kabila, ito yung pangalawa nating inahin. So yan, 5 months na siya. Yan. Si Mami Batik. Kasi may batik-batik siya sa katawan. Yan. Kaya tinawag ko si Mami Batik. Mami, yan, pinaliguan ko yan mga ka-farmers. Yan, medyo basa pa nga yung ating kulungan kasi grabe po yung init ngayon. Alam naman natin ang init ngayon sa Pilipinas, sobra. Kaya ako nagpapaligyo po ako sa aking mga inahin, lalo na to buntis. Yan, 2 beses po ako magpaligo ng aking mga baboy. So yun, mga ka-farmers, kung makikita nyo yung kulungan natin is in-improve din natin. Nandun yung may kanal. Yan, diretso doon sa labas para mahulog yung mga dumi ng ating mga baboy. Tapos dito naman merong hagdan. Yan yung hagdan para pag pwede na siyang gamitin yung pangalawa nating inahin, kasi papasok na lang natin dito. Yan, tapos iaangat ito. Yan, makakapasok na yung ating inahin diretso dito sa kanyang farrowing pen. So yun yung in-improve natin na bagong kulungan ng ating pangalawang inahin. Ito yung luma. Yan, pahirapan na po yan. Ang pinto po dyan ni Mami Pig is doon sa dulo. So ibababa mo siya dito para makalabas si Mami Pig. So yan yung inahin natin na juntis. Yan, sobrang laki na, 1 month plus na siya. Yan yung farrowing pen natin. Yan, may kainan na rin siya. Tapos kung lilinisan mo siya, ganyan mo lang. Yan. Para malinis. Yan. Yan na yun, bago nating kulungan. Tapos ito yun, kanina, para makapasok si Mami Pig. Yan, nabubukas naman yan. Buksan mo lang yan. Yan. Pasok na natin yung inahin. Para yan dito kay Mami Batik. So yun, dito na tayo sa topic natin today. Kasi bakit ko tinatopic yun? Kasi ito pong si Mami Pig, mga ka-farmers, bago siya tuluyang nagbuntis, is 4 na beses po siya nag-reheat.
bago siya nabuntis. So, grabe yung pinagdaanan ni Mami Pig bago siya nabuntis. Huwag tayong maghihinayang mga ka-farmers na kapag nag-reheat yung Mami Pig natin, kapag nabulugan, is manghihinayang na tayo. Dahil nga, syempre, nagbabayad nga tayo sa AI. Huwag kayong manghinayang kasi bawat AI natin na nag-reheat yung ating inahin, mayroon pong dahilan yun. Kapag nawalay po ang mga biik, mga ka-farmers sa ating inahin, pag pinurga po natin yan, after 3 days po, magre-reheat po yan. 3 days, 4 days, or 5 days, magre-reheat po yung inahin natin. Ang tanong, kapag pina-AI mo ba, matutuloy bang mabubuntis? Hindi ka pa po doon sure. Lalong-lalo na, bagong walay po ang ating inahin sa kanyang mga biik, is nagkakaroon ng problema ang ating inahin. Unang-una, nangangayat siya, di ba? Nangangayat siya, so ibig sabihin hindi po nakakondisyon yung katawan niya. Kahit pa na mag-reheat siya, pag hindi po talaga gusto ng katawan niya na mabuntis siya agad, wala tayong magagawa doon. Talagang magre-reheat siya after 21 days, magre-reheat po yan. Ganito po yung nangyari sa aking inahin si Mami Pig. Nung nabuntis siya, winalay ko yung mga biik, nag-reheat siya, pina-AI ko agad, pinabulog ko. Nung after ng pinabulog ko, 21 days, nag-reheat po siya. So, pinabulugan ko ulit. Doon sa pangalawang reheat niya, is ganun ulit siya. Hindi naman po siya nabuntis. So, doon naman po sa pangalawang reheat, ang dahilan po is naglugon po ang aking inahin. So, yon. Kapag naglulugon po ang ating inahin, siguradong po hindi po yan matutuloy magbuntis. Mapapansin nyo po yan, marami pong nahuhulog na balahibo ng ating inahin, na nag-inhit po ang ating inahin. Huwag nyo muna pong i-AI kasi nga hindi rin po matutuloy ang kanyang pagbubuntis. And then, sa pangatlo pong pagkakataon is nag-reheat po ulit ang aking inahin. So, doon po ako nang hinayang kasi nga nakadalawa na akong ihay. Sa pangatlong pagkakataon ay nag-reheat po ulit ang aking inahin. Pina-check ko po siya sa mga expert na veterinaryo. Sabi nung veterinaryo, re-reheat po talaga itong inahin natin kasi nakikita nung veterinaryo na ang balahibo ng aking inahin is bago pa lang. Bago pa lang daw siya, so nagre-recover pa yung katawan niya. So stress yung ating inahin nung pangatlong pag-inhit niya. So sabi nung veterinaryo, wag na muna daw pabulugan at pabawiin muna ng kain para makarecover ang ating inahin. So ang ginawa ko mga ka-farmers is pinakain ko ng grower at saka breeder, pinaghalo ko, saka darak. Yan yung munang pinakain ko sa kanya. Sa isang araw, 5 kilo yung binibigay kong pagkain sa kanya para makarecover agad yung katawan niya. Kasi stress nga siya, naglulugon. At saka, nung time na yon is nagkaroon siya ng sakit na Tinsaw syndrome, yung pangangayat ng ating inahin. Sabi nung veterinaryo na nag-check dito sa aking inahin, is ang gawin ko, is hintayin ko daw ulit na mag-reach siya sa 4 na pagkakataon. So, binilang ko po, simula nung nag-reach siya nung 3rd time, magbibilang po kayo ng 21 days. Magre-reheat daw po ulit yung ating inahin. So, nung binilang ko, nung pang-4 na siya, binilang ko simula nung 3rd na pag-inhit niya, hanggang sa pang-4 na pag-inhit niya, ayun, 21 days nga, 21 or 22, ganon. Nag-reheat po siya. Saka ko po siya pina-AI. At doon sa time na yon, sa 21 days, is naka-recover yung katawan niya kasi nga pinapakain ko na siya ng marami at saka may grower. So ngayon, mga ka-farmers, is 1 month plus na siyang buntis. Yan, hindi na po siya re-reheat. So yung mga iba pang kadahilanan kung bakit nagre-reheat, number 1 po dyan, katulad nito po, sobrang init ng panahon. Minsan po sa panahon din na ang ating baboy, kaya siya nagre-reheat. Pag sobrang lamig din, nagre-reheat din po yan. Pag sobrang init, nagre-reheat din po siya. So ngayon, ang ginagawa ko lang technique dito mga ka-farmers
is 2 beses po ako magpaligo sa aking inahin. Umaga at tanghali nagpapaligo po ako. Minsan nga paghapon po, bandang alas 3, pinapaliguan ko pa rin po ang aking mga baboy kasi sobra talagang init mga ka-farmers. Hindi po biro ang init ngayon mga ka-farmers. So yun mga ka-farmers, hanggang dyan na lang aking vlog. Sana may natutunan po kayo. So ka-farmers, kung may comment man po kayo o suggestion o may mali man po doon sa mga sinabi ko, pwede po kayong mag-comment po para mas mapaayos ko pa po ang aking pagbababoy. So hanggang dito na lang mga ka-farmers. Bye bye, this is Naricos TV. Love you all. Hi, Naricos TV. Ako nga pala sumigit lang. Like, comment, share, and subscribe kay Naricos TV. Naricos TV, shoutout sa'yo. Like, comment, and subscribe. Power!